Oh, Hera, ito ang opisina ni Mayor. Araw-araw mo to lilinisin dahil may pagkamasela ng alkalde natin. Wika ng isa sa konsehal namin dito sa San Joaquin. Nag-apply kasi ako bilang janitress dito sa City Hall dahil para naman mas madalas kong makita ang Prince Charming ko. Napatingin ako sa pintuan ng opisina niya. Nakasulat doon ang buong pangalan niya. Mayor Alex Arson Lombardi. Shucks, pangalan pa lang, kinikilig na ako. Sa sobrang pagkatulala ko ay nakalimutan ko may kumakausap pala sa akin. Ano po yun, konsehal? Tanong ko kay Councilor Villanueva. Umiling siya. Nainis ko pa yata dahil hindi ako nakikinig. Ang sabi ko, kailangan alas 8 pa lang ng umaga, nandito ka na. Alas 5 naman ang uwi mo. Tungkol naman sa opisina ni Mayor. Huwag na huwag mong pakikialaman ng mga gamit niya at baka sumabog na naman yon. Aniya, naikinatango ko na lamang. Inilibot pa niya ako sa ilang palapag ng gusali. Aaminin ko, bahagya na ring sumasakit ang ugat ko sa paa kakalakad. Pero hindi pa rin makagilap ng mga mata ko si baby Alex ko. Nasaan kaya yon? Dahil panaylinga ako, ay hindi ko na nagagawa pang tignan ang dinadaanan ko. Ang akala ko'y nakasunod pa rin ako kay konsehal at tumigil lang dahilan para mabunggo ang mukha ko sa katawan nito. Ano ba naman yan, konsehal? Preno ka ng preno eh. Daing ko habang hinihilot ang sentido. Huli na nang magawang angatin ko ito at halos malaglagang pang ako sa nakita. Ang gwapong mukha ni Alex. Sa lubong ang kilay at tila inis na inis. Gayunpaman, ang gwapo pa rin niya. Palantik ang mga pilik mata nito, idagdag mo pa ang mga irish ng mata nito na kulay green. Which is una kong kinahumalingan sa kanya. Mayor? Nangitla ako, halos magkanda utal-utal pa. Ngunit hindi man lang ako nito pinansin. Nang lagpasan niya ako'y nag-iwan pa ito ng kataga. Turuan mo nga huwag kung saan-saan nakatingin ang trainee mo, konsehal. Tatanga-tanga eh. Malamig niyang usal na ikinataas ng kilay ko. Abat bastos to ah. Opo, Mayor. Napairap ako nang wala sa oras. Kung hindi lang kita crush ng matagal. Naku, binasag ko na yung panga mo. Ano, Hera? Balak mo bang titigan na lang ang dinaraanan ni Mayor buong magdamag? Wala na oh, umalis na kanina pa. Untag ni konsehal. Habang palabas ng City Hall ay nanghingi pa ng dispensa si konsehal dahil doon sa inasal ni Mayor Alex. Inaalala niya sigurong hindi na ako papasok dahil doon. But very wrong. Nagpaalam na rin ako para makauwi na. Pagkadating ko sa bahay ay nadatnan ko doon si nanay habang abala sa pagluluto ng ulam. Amoy pa lang nakakagutom na. Agad ko siya niyakap mula sa likod dahilan upang mapaigtad siya. Ay, ikaw talagang bata ka. Paano kung natapong ko itong niluluto ko ha? Singhal niya sa akin. Narinig ko lang itong napahagikik bago ko siya pinakawalan. Niyaya na rin niya ako maghapunan. Oh, nakita mo na ba yung mayor mo? Untag niya na ikinapula ng mukha ko. Si nanay talaga, ang hilig-hilig mang Alaska. Wala kasi akong naililihim sa kanya at kahit siguro ang petsa ng regla ko'y alam niya lahat. Oo nay, kaso ang sungit. Sagot ko saka isinubo ang unang kutsarang pagkain ko. Tumangutang mo naman si nanay. Naku, bago pa ba yan? Kaya nga't hindi ko binoto yan eh. Halos nanlaki agad ang mga mata ko at para ko nang gustong magdabog sa narinig. Nanay naman, nangako ka sa akin na siya ang binoto mo. Tumawa ito ng malakas. Ang hilig talagang mang-asar. Paano kasi, nangangampanya pa lang si Alex halos ikampanya ko na rin siya sa mga kakilala ko upang butohin siya. Ganyan ako ka-diehard sa kanya, as in patay na patay. Biro lang anak, alam ko naman magre-react ka. Aniya at napahabol pa ng tawa. Huwag naman po kayong ganyan. Hindi siya magandang biro. Nakabusangot kong wika rito. Maya-maya pa'y napaigtad ako nang kurutin niya ang tagiliran ko. Asus, nagtatampo kuno itong unikaihiha ko. Kahit pa binoto pa yan ng lahat ng kamag-anak natin, hindi naman magbabago ang status nyo. Hanggang sa paghanga ka pa rin. Agad ako napairap doon. Wow, Naya, kalaban mo ba ako? Totohanan talaga? Muli na naman siya natawa. Siyempre, biro lang yon. Nandyan naman kasi si Marcus. Bakit ayaw mong jowain kasi yon? Biglang singit ni nanay, napangiwi ako. Seryoso, Nay? Si Marcus talaga? No way. Tanggi ko, napangisi naman si nanay. Diring-diri ka? Ganda mo ah. Kasi kababata ko na yun eh. Saka gwapo siya sa paningin ko noon, nung hindi ko pa nakilala si Alex. Kaya ekis yang si Marcus sa akin. Pero sabay kami napalingon nang marinig ang boses ni Marcus sa sala. Narinig ko yata ang pangalan ko ah. Kaya pala natapilok ako kanina.
Malakas niyang wika saka bigla na lamang umupo sa mesa at kumuha ng kanin. Eto ba sinasabi niyong si Marcos na lang, Nay? Tignan mo naman, bantay sa lakay lang ang alam nito eh. Nilingon ako ni Marcos habang si Nanay na may pinalo ako sa kamay. Grabe ka naman sa akin, Hera. Hindi ba pwedeng gutom lang ang tao? Pumindat pa siya. Palagi ka namang gutom, kada punta mo rito. Kababata ko si Marcos. Kaklase din nung nag-aaral pa lang kami. Kaya normal na sa amin ang ganitong biruan. Nang matapos kami maghapunan ay nagkwentuhan lang kami saglit bago ito umuwi. Ako na may tumungo na sa kwarto ko. Agad ako napahiga sa kama. Nasa kisame ang mga mata. Ang kwarto ko'y napuno na yata ng picture ni Alex. Parang kasama ko na rin kasi siya kapag tinitignan ang maamo nitong muka. Alex, kung hindi kita makuha sa tingin, gayumahin na lang kaya kita. Mahinang wika ko. Muli ay naalala ko ang nagbebenta ng lana doon sa Quiapo. Ang sabi niya'y effective daw yon sa gayuma. Bilhin ko kaya yon? Sa kakaisip ko kay Alex ay dinalaw na rin ako ng antok. Nakatulugan ko na din ang sobrang pag-iisip sa kanya. Hindi malaman ang gagawin, sobrang lakas ng pintig ng puso ko. Ang berde nitong mga mata ay diretso at seryoso nakatitig sa akin. Napaawang ang labi ko. Hindi ko inaasahang aabot kami sa ganito. Malapit na. Mahahalikan na talaga niya ako. 1 inches na lang. Lalapat na ang mapupulang labi nito sa labi ko. Alex, kabado kong protesta. Pero mas lalo ako nitong hinapit sa likod dahilan para mapadikit ang katawan ko sa kanya. Your lips looks like an ice cream. I wanted to suck them until it's sore. Aniya. At hindi nga nagtagal yon ay mabilis na niya akong sinabasib ng halik. Nakakauhaw, nakakabaliw. Ganito pala ang pakiramdam ng mahalikan ni Alex. Anak ng tinapa, hoy Hera, gising na! Sabay yugyog sa balikat ko. Inis ako nagising kahit ang totoo'y gusto ko pang matulog. Panira ka naman na eh. Naktul ko pero pinitik lamang nito ang tenga ko na siyang ikinadaing ko. Tanghali na, di ba't may pasok ka sa City Hall? Ayaw mo na yata makita yang si Alex. Nalaki ang mga mata ko at halos mataranta na. Oh my, first day ko pala ngayon. Kailangan hindi dapat ako malate. Bahala na. Ipagpapatuloy ko na lang ang panaginip ko mamaya. Naku, late ka. Bungod sa akin ni Konsehal, napakamot naman ako sa aking batok. Oo nga po eh. Late kasi ako nagising. Wika ako. Binigyan niya ako ng go warning na titig. Mainit ang ulo ni Mayor. Naku, madumi daw. Linisin mo na ngayon. Kahit kinakabahan ay dahan-dahan kong binuksan ang office ni Mayor. Ang sabi kasi ni Konsehal ay maselan ito sa office. Ang gusto niya'y malinis na pagdating niya. Pero na-late naman ako. Pagkabukas ko ay wala naman akong nakitang tao. Maluwag ako napabuntong hininga. Ay, kabayo! Gulat na wika ako nang makita siya nakatayo sa gilid ng kurtina habang naka-cross arms. Masakit ang tingin nito sa akin. Parang bubuga na naman ng apoy. Mayor? Pilit akong ngumiti. Hindi ka ba naabisuhan about your job? Mautiridad nitong tanong. Mayor nga talaga siya, base sa kung paano ito mag-deliver ng salita. Alin pong abiso, Mayor? Mabilis kasi magsalita si Konsehal kaya hindi ko matandaan. Mahinang dahilan ko. Rinig kong palantik niya. Kailangan malinis ang office ko bago ako dumating. And ayoko na mabagal kumilos. If you can do multitask, do it as fast as you can. Malamig niyang wika. Napangiwi ako. Ano yon? Parang si Flash lang? Pero mas lalo ko lang yata siyang ininis, kaya agad ko yung binawi. Oo, ang sabi ko, noted Mayor. Kayang-kaya yan. Matapang kong sagot. Hindi naman siya nag-react. Bigla na lamang niya akong tinalikuran. Sungit talaga, sarap kutusan. Dala-dala ko ang timba na may lamang maduming tubig na pinagsawsawan ko kanina ng ginamit kong mop. Bala ko kasing isinod ang second floor upang punasan ng sahig. Sa totoo lang, nakakapagod. Halos magsitagaktakan na rin ang pawis ko at talagang gustong-gusto ko na magpalit ng damit. May hagdan naman pero napapagod na akong umakyat. Kaya naisip ko mag-elevator na lang. O diba, sosyal? Nang makarating ako sa elevator, ay saktong pagpindot ko ng second button ay siya rin pagpindot ng malaking kamay roon. Dahilan para magtama ang mga balat namin. Nangangatin ko ito'y ganun na lamang ang palalaki ng mata ko nang makita si Alex. Parang gusto ko na lang ipaligo ang maruming tubig na laman ng timba upang mahimasmasan kung totoo ngang si Alex yon. Mayor, napakagat ako sa ibabang parte ng aking labi.
Bahagya pa ako napatingin sa labi niya na nooy namumula tapos mamasa-masa. Ang sarap talagang ilapat itong labi ko sa kanya. Nakakunot niya akong tinitigan. Napangiti ako. Gagamit ka ba ng elevator? Tanong niya pero hindi ka agad ako nakasagot. Natutulala kasi ako kapag siya ang kaharap ko. Miss Vasquez, the janitress. Gagamit ka ba ng elevator? Madiin at medyo may inis na ang boses nito. Oo Mayor, gagamit po ako. Pero nakakunot pa rin ang noo niya. Bakit kaya? Bakit po? Napasinghap ito saka ako inis na sininghalan. Get your fucking hand. Doon ko palang naalala na nakapatong pala ang kamay ko sa kamay niya dahil sabay nga kaming pinindot ang second floor. Parang gusto ko tuloy tampalin ang sarili ko. Nakakahiya. Sorry Mayor. Nilampasan na naman ako nito. Naiwang nakakibot-kibot ang labi ko. Ano pang tinutunganga mo dyan? Papasok ka ba o hindi? Mautiridad na naman itong tanong. Inantay pala ako nito. Kinilig tuloy ako. Nang makapasok ako ay napailing na lamang ito. Sa loob ay tahimik kaming dalawa pero hindi ko talaga maiwasan na sulyapan siya minsan. Halos magkarerahan na sa kaba ang dibdib ko. Ikaw ba namang katabi mo ang crush mo sa elevator? Naalala ko tuloy yung scene na nabasa kong novels na na-corner sa elevator tapos hinalikan ng leading man. Sana ganunin din ako ni Alex, parang si Christian Grey lang. Miss Vasquez, ilayo mo nga yung map mo. Reklamo naman nito, halos magdikit na kasi yung handle ng map sa braso nito. Opo, Mayor. Mabilis kong hinila ang handle pero sumabay naman ang timba. Di sinadyang natapon ng tubig sa magara nitong sapatos. Halos maghiwalay ang kaluluwa ko sa katawan dahil sa sobrang kaba. Patay, maruming tubig pa naman yon. Sorry baby, sorry Mayor. Mabilis ako napaupo sabay punas ng sarili kong damit sa sapatos niya. Alam ko sa pagkakataong ito, nagising ko na naman ang katawan dragon nito. Bubugahan na naman ako ng apoy, panigurado. Get off me. Talaga bang garapal ka kung kumilos? You're such a disaster. Singhal niya. Nang tumayo ako, hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Bakit kasi ang careless ko? Next time, huwag ka sasabay sa akin. I hate it. Pati yung pawis mo, paano yung tulos sa lieg? Punasan mo yan. Paano kapag tinignan ka ng ibang tao, mabastos ka pa? May diin niyang utos na ipinagtataka ko. Teka, parang ang layo naman yata sa topic yung about sa pawis na lieg ko. Anong connection nun? Sorry talaga, Mayor. Paghingi ko ng paumanhin ulit. Never mind. Aniya. Saglit pa ito napatitig sa leeg ko bago ito lumabas ng elevator. Nakasunod naman ako dito pero malayo na ang distansya namin. Oh, Mayor. Magsisimula na ang meeting. Teka, ano nangyari dyan sa sapatos mo? Ani ni Konsehal pero hindi man lang siya nito pinansin. Nang lagpasan niya si Konsehal ay saka naman sa akin ito lumapit. Tell me, anong ginawa mo? Tanong niya. Napayuko ako. Nakakahiya. Natapunan mo ng tubig? Patay. Paniguradong mainit na naman ang ulo nun, mga 1,000 taon. Exaggerated na wika nito. Ay, grabe Konsehal. Grabe sa reaksyon, ano? Para na mga aabot ka pa ng ganun taon. Tansya ko nga mga 5 taong ka na lang mamamalagi dito sa lupa. Mabilis naman ito nag-sign of the cross. Tumigil ka. Baka magdilang anghel kang bata ka. Mamamatay pa ako ng maaga. Nagpisign ako sa kanya. Siyempre po, joke lang. Sabay palo ko sa braso nito. Maya-maya pa ay sabay kami napaigtad nang tawagin nito ni Alex sa malamig na boses. Villanueva. Mabilis namang kumiripas ng takbo si Konsehal papunta sa kanya. Habang si Alex na may masakit akong pinasadahan ng tingin. Parang galit siya sa akin, mas galit kaysa kanina. Problema nun, naibulong ko na lamang sa sarili. Kamusta ang first day, anak? Tanong kaagad ni nanay na mapaupo ako sa sofa. Nakakapagod na nga, palpak pa ako kanina. Ayun, bad shot. Malungkot kong ani kay nanay. Bakit? Ano namang ginawa mo? Hindi titigil si nanay kakatanong kaya kunento ko na ang nangyari kanina sa City Hall. Nakakahiya nga anak. Ani ni nanay na hindi ko sinang-ayunan. Wow nay ha, ang supportive niyo po sa akin. Kasi anak, minsan kasi hinhinan mo rin kasi ang mga galaw mo. Kung kumilos kay daig mo pa ang mga lalaki. Mahinang sermon nito, bigla tuloy akong pinanghinaan ng loob. Paano kung ma-discourage na si Alex sa akin? Pang-wife material din naman ako, pwera lang doon sa mahinhin na kilos. Muli ay naalala ko ang tindera sa Quiapo.
May kaibigan kasi si nanay na nagpupunta sa Quiapo once a month. Baka pwede akong magpasuyo na magpabili ng gayuma. Anak ng tinapa. Gayuma talaga? Nahihibang ka na ba, anak? Gulat na sagot ni nanay. Oo, nay. Kapag nangyari yon, edi hindi nahihiwalay sa akin si Alex. Baka siya pa ang maghabol sa akin. Proud kong wika rito. Maghabol ka mo ang aso sa'yo. Agad kong pinaispadahan ng tingin ng aking ina. So pangit ako, nay? Ganon? Hindi naman, anak. Ang ganda-ganda mo nga. Pero ang akala ko kasi crush lang yung nararamdaman mo. Nabubuong ka na pala. Grabe naman tong si nanay. Sobrang nagpapakatotoo sa sarili. Grabe ka naman, nay. Parang hindi mo naman ako anak. Natawa siya. Kay Marcus ka na lang kasi. Ayan na naman siya sa Marcus. Bantay sa lakay yun eh. Ewan ko ba't puro siya Marcus. And speaking of bantay sa lakay, ano namang ginagawa mo dito? Baling ko kay Marcus na nooy nasa likod na ni nanay. Ang harsh naman ang pagbati mo sa akin, Hera. Hindi naman ako makikikain. Inarapan ko siya. Sa totoo niyan, may regalo ako sa'yo. Sabay abot nito sa akin ng maliit na box. Ano laman nito? Nginitian niya ako, sabay kamot nito sa ulo. Buksan mo na lang. Binuksan ko agad yon at namangha ako. Bracelet yon na yari sa tela para siyang burloloy doon sa Binondo. Bukod kasi sa kulay pula, parang lucky charm na rin. Tapos may letter M pang pendant na maliit. Salamat Marcus, ang ganda. Agad ko siya niyakap at batid ko natuwa din siya. Bagay kayong dalawa. Komento ni nanay, agad akong humiwalay sa kanya. Kinabukasan ay suot-suot ko ang binigay sa akin ni Marcus. Napaka-sweet talaga ng engot kong best friend na yon. Palagi na lang akong binibigyan ng regalo. Nagpresenta din siya na ihatid ako sa City Hall gamit ang motorsiklo niya. Hindi naman ako tumanggi. Sayang din at tipid sa pamasahin na rin. Ingat ka Marcus. Sabi ko rito habang tinatanggal ang helmet niya. Ikaw din Hera. I love you. Sabay flying kiss nito. Sira. Natatawa kong ani rito. Pagkapasok ko sa opisina upang maglinis ay masakit ang tinging ibinungad sa akin ni Mayor. May bago ba? Palagi naman talagang doomsday ang mukha nito. Maglilinis lang po, Mayor. Pagpapaalam ko, hindi sumagot. Habang nagwawalis ako ay bigla ito nagtanong. Boyfriend mo? Napatigil ako sa aking ginagawa. Po? Nag-isip pa ako kung sino ang tinutukoy niya. Hindi kaya si Marcus? Teka, nakita niya kami sa baba? Pero teka, ba't hindi ko napansin? Si Marcus po ba? Best friend ko po yun. Hindi na naman siya nagsalita. Pero laking gulat ko nang hawakan nito ang pulsuhan ko. Kinabahan ako. Lalo na't masakit ang tingin niyang napadapo sa bracelet na bigay ni Marcus. Mayor, nagtatakang tanong ko. Bigla na lamang niyang binitawan yon saka dali-dali lumabas. Ang laki talaga ng problema niya. Ayaw ko nalilit sa oras ng trabaho, Miss Vasquez. Kung hindi mo naman pala kayang pumasok na maaga, mabuti pa mag-back out ka na. Kasinghal na tura ni Alex. Pagkapasok ko pa lang sa opisina niya, ito na ang bungad niya sa akin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan banda na naman siya nagagalit. Kung salit lang din ang pag-uusapan, abay hindi naman lalagpas sa 10 minutos ang pagkahuli ko ng pasok. Kasi Mayor, may activity kaming ginawa, kaya hindi ko na malaya ng oras. Nauutal kong rason dito, ngunit tinaasan lamang ako nito ng kilay. Activity? For whom? Kay Marcus? Nalaki ang mga mata ko. Nagtataka kung bakit alam nitong kasama ko si Marcus. Saka isa pa, nadaanan lang naman ako ng tao. Hindi kaya nakita niya kami? Pero bakit naman boses galit ang kumag na to? Paano niyo po nalaman na magkasama kami ni Marcus? Sa tono ng tanong ko'y halatang hinuhuli ko siya. Nahuli ko ang pagkurap-kurap nito. Sa loob ko'y kinikilig naman ako dahil parang tunog jowa ngayon ang boses niya. Teka, di ba ikaw ang tinatanong ko? Huwag mong ibahin ang usapan. Nagulantang na naman ako. Ang hilig manigaw ng taong to. Nadaanan niya lang ako, Mayor. Mahinang sagot ko. Agad siyang namulsa, saka nagpalakad-lakad sa aking harapan. Ako naman ay halos maduling na kakasunod ng tingin sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay huminto siya saka humarap sa akin. Nagsimula itong humakbang palapit sa akin at tila may sasabihin. Nang bigla namang bumukas ang pinto, si Konsehal. Hindi ka ba marunong kumatok? Bigla naman nahiya ang mukha ni Konsehal at pagak nang ngumiti.
Kumakatok ako, Mayor. Kaso busy kayo mag-asawa, nitong si Hera pala. Munti ka na yun ah. Pumuntig tuloy bigla ang tenga ko sa narinig. Sorry, Mayor. Nadulas lang. Matapos magsalita ni Konsehal ay bigla na lamang siya nag-walk out. Minsan, gusto kong alamin kung sa anong dahilan nagagalit si Alex. Hindi kaya ayaw niya sa akin? Bigla ako napasign of the cross sa kaisipang hindi ako gusto ni Alex. Alam mo, Hera, kung babae yan si Mayor, iisipin ko talaga nire-regla siya araw-araw. Kaso hindi. Napailing-iling ito dahilan para matawa ako. Aalis na sana si Konsehal nang bigla akong magtanong. Ganyan ba palagi si Mayor, Konsehal? Lalo na sa mga janitress? Tanong ko rito. Patid ko ang pagtataka ni Konsehal. Bumuntong hininga ito bago ako matamang sinagot. Sa totoo niyan, Hera. Dati sa amin palagi nagagalit yan. Saka nagsimula lang yan na maghiwalay sila ng syota niya. Pero hindi naman siya naninigaw ng babae. Kaya nga nagtataka ako kung bakit ikaw palagi na pagdidiskitahan niya. Halos man lumo ako sa narinig. May girlfriend pala siya. Pero hindi ba't kailangan masaya ako dahil hiwalay na sila? Pero atin-atin lang yon ha? Baka mamaya ikwento mo pa sa iba. Papagkamalan pa akong marites. Agad naman ako napangiwi sa sinabi ni Konsehal. Hindi ko ipagkakalat yon, Konsehal. Saka kung ipagkakalat ko man, sasabihin ko din na sa iyo yun nanggaling. Sabay kindat ko rito. Napalunok naman siya ng malaki sa lalamunan sa sinabi ko. Patay. Hera, nagbibiro ka lang, di ba? Batid ko ang inig sa boses ni Konsehal. Dahilan para mapahalakak ako sa kakatawa. Siyempre, biro lang yon, Konsehal. Your secret is safe to me. Nun ka, English yun ah. Napailing na lamang si Konsehal at maya-maya'y natawa rin. Loko ko talagang bata ka. Nang matapos ko linisin ang buong floor ng City Hall, ay saglit ako nagpahinga sa isang bench sa gilid ng hallway. Marami ang dumaraan lalo na't office hour pa kasi ngayon. Napayakap ako sa aking mahiwagang map. Para akong binugbog sa pagod sa oras na to. Bakit kaya nakakatamad ngayong araw? Sinilip ko ang aking relo. Mag-aalas 11 na rin at dama ko na din ang mga bulati ko nagugutom. Patuloy kong binibilang ang ikot ng orasan hanggang sa tumama doon sa ganap na alas 11. Agad ako napatayo sa tuwa nang tumuntong na nga sa alas 11 ang oras. Now, it's break time. Sakto, gutom na ako. Dahil sa tuwa ay hindi ko na naabutan ang pagtumba ng map. Actually, hinabol ko pa pero huli na nang tumama ang tela nun sakto sa mukha ni Mayor. Agad ako napangiwi at napakagat sa sariling daliri nang wala sa oras. Diyos mio. Sa dami naman kasi ng tatamaan sa gwapo mukha pa ng Mayor ko. Kung minamalas ka nga naman oh. You, go to my office. Para akong binuguhan ng mainit na apoy sa utos ni Alex. Napagalitan na nga kanina, madadagdagan pa. Napakamot ako sa aking ulo dahil sa nangyari. Tahimik ako nakasunod sa kanya habang siya naman ay tuloy-tuloy na naglalakad at sobrang bilis pa. Nauna itong pumasok sa office niya. Habang ako na may nag-aalangan kung papasok ba o hindi. Alam kong sangkaterbang sermon na naman to. Pagkapasok ko sa opisina ay halos magulantang ako nang makita na nakasando lang si Mayor. Oh my God, pandesal ba yun? Mayor naman, hindi niyo naman ako in-inform na maghuhubad pala kayo. Kunyaring saway ko. Ngunit sa loob-loob ay halos magdiwang ako sa tuwa. Ikaw ba naman na makakita ng libreng pandesal, di ba? Bigla na lamang niyang kinalampag ang mesa gamit ang kanyang dalawang kamay. Nakalikha yun ng malakas na ingay, dahilan para mapalitan ng tuwa ko ng matinding takot. Look, Miss Vasquez, kung sa tingin mo laro lang itong pinasukan mo, I prefer you to quit. Maraming beses ka nang may ginawang mali sa City Hall na to. Do you think nakakatuwa yon? Tahimik lang ako at nakikinig sa kanya. At maski ako ay hindi ko rin alam ang isasagot ko. Tama naman siya. Wala na akong ginawang tama. Halos lahat mali. Ang alam ko lang ng tama ay ang gustuhin siya kahit pusong bato siya. Sorry po, Mayor. Mahinahon kong usal pero umiling lamang siya. Sorry? 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 Makakain ba yung sorry mo? Kung madali lang mag-sorry, di dapat wala nang nakukulong sa bilangguan. Sigaw niyang nagpaiyak sa akin. Bukod kasi sa sigaw niya, ay nagtataka rin ako kung bakit napunta sa kulungan ang usapan na to. Anong kinalaman ko naman doon sa mga nakulong, Mayor? Pahig din tanong ko na mas lalong nagpataas ng kilay ni Alex. Ganyan ka ba talaga, Miss Vasquez? Ginagawa mong biro lahat ng bagay? Grow up! Hindi ka marunong umintindi. Doon ay napatigil ang luha ko. Abay sobra na siya ha. Lahat naman ng tao hindi perpekto. Nagkakamali.
Pero kung magsalita ang bakulaw na to, akala mo si Adan. Sorry Mayor ha, gwapo ka sana eh. Kaso ang sama-sama naman ang ugali mo. Bakit? Porke ba nagkamali, hindi na marunong umintindi? Pag-aamok ko, dahilan para magsimula itong maglakad palapit sa akin. Wala kang alam. Kaya wala kang karapatan na questionan ako ng ganyan. Isa ka lang janitress. Aniya, agad ako napangisi sa sinabi niya. Oo, janitress lang ako. At least hindi ako broken. Palibhasa, iniwan ka ng girlfriend mo kaya ang sama-sama ng ugali mo. How dare you to talk to me like that? Wala kang alam. Sigaw nito sa akin. Automatic ako napaatras nang mapansin ko nag-aamok ang mga titig nito. Dagdag pa, ang dahan-dahan nitong paghakbang papunta sa akin. Anong ginagawa mo? Nauutal kong tanong habang pilit na umaatras palayo sa kanya. Ang dapat sa mga pasaway na empleyado. Pinaparusahan. Wika niyang sinabayan pa ng panlilisik ng mata. Anong paparusahan? Lumayo ka nga! Sabay tulak ko rito, ngunit matigas siya. Naramdaman ko na lamang ang malamig na pader sa aking likod. Dahil wala na akong takas, ay napapikit na lamang ako at hinintay na saktan niya. Ang iniisip kong sampal sa muka ay hindi nangyari. Dahil isang malambot at mamasamasang labi ang dumampi sa tikom kong bibig. Napadilat ako nang wala sa oras. Hinalikan niya ako. Hinalikan ako ni Alex. Aray ko naman! Pili ko na makaramdam ng sakit sa akin noo. Binatukan lang naman ako ng magaling na mayor. Ano bang iniisip mo? That I will kiss you? Ha? In your dreams. Tudyo dito, dahilan para makaramdam ako ng matinding hiya. Hindi ang kapal mo. Ngumisi si Alex nang nakakaloko at tila pinagkakatuwaan pa ang reaksyon ko. Hindi? Really? Ba't ngumuso ka? You were still denying it? Aniya, wala na akong kawala. Totoo naman, ang akala ko hahalikan niya ako. Ayoko lang mapahiya. Ewan ko sa'yo. Sabay tulak ko dito. Hindi ko na siya tinignan pa at dali-dali na lumabas ng opisina niya. Sa tapat ng pintuan ay napapikit ako ng mariin. Ay, nakakahiya ka talaga, Hera. Ano ba nakain mo't na-imagine mong hahalikan ka ng isang alkalde, ha? Bakit, si Sleeping Beauty ka ba? Cinderella? O si Snow White? Ambisyosa ka talaga. Maktol ko sa sarili. Sinampal-sampal ko ang aking muka para kahit papaano ay maibsan naman ang pamumulan nito. Gabi na nang matapos ako sa trabaho. Lunes kasi at marami mga gawa dito sa City Hall. At sa mga ganitong oras talaga ang rush hour ng mga tao. Hindi naman pwedeng mag-map ka habang may mga tao at kapag nadulas sila at nabagok ang ulo nila'y kasalanan ko pa. Nagsimula na magpatay ng ilaw si Manong Guard. Bago ko nagpa siya lumabas, ay sinilip ko muna ang opisina ni Alex. Inaasahan ko kasi na nandyan pa siya. Pasimple kong pinihit ang doorknob at binuksan ng kaunti. Nakapatay na ang ilaw. Umuwi na pala ang lalaking yon. Akmang isasara ko na nang may bigla na lang may humawak sa balikat ko. Isa malaking kamay, dahilan para makaramdam ako na matinding takot. Multo? Nanginginig kong saad, lalo na't nakapatay pa naman ang ilaw. Hindi ako nagdalawang isip na lingunin ito saka sinuntok sa muka. Hindi ko alam kung saan tumama, ang alam ko'y sa pool ito. Ouch! Oh my God! Si Alex bang nasuntok ko? Kinilabutan ako, hindi dahil sa multo, kundi dahil sa isang alkalde ang nasuntok ko. Agad kong kinuha ang cellphone ko, saka ito inilawan. At doon ko nakita ang dumadaing na si Alex. Sorry, akala ko kasi multo ka. Nag-aalalang paghingi ko ng paumanhin. Agad ako nitong tinaliman ng tingin habang hawak pa rin ng isang kamay niya ang pisngi. Sa gwapo kong to? Mukha ba akong multo? Sarkastiko nitong wika. Wow ha, nasuntok ka na nga, ang yabang mo pa rin. Pero agad ko din binawi nang panlisikan ako nito ng mga mata. Ang sabi ko, masakit ba? Pag-iiba ko ng usapan. At may gana ka pang tanungin ako niyan? Aniya. Agad ko namang inalalayan si Alex papasok sa opisina niya. Umupo ito sa swivel chair saka dinampot ang telepono. Nagdial ito at may inutusang magdala ng yelo. Nasa harap naman ako ng mesa habang pinapanood siya. Ano ba naman kasi ang gagawin niyo dito, Mayor? At just oras na ng gabi, tatawagan niyo pa ako para dalhan kayo ng yelo. May bala ka ba magtinda ng mango shake? Tuloy-tuloy nitong tanong habang papalapit sa alkalde. Nang mailapag ang isang box ng yelo, ay doon pa ito natigilan nang mapansin ang malaking black eye nito sa muka. Bossing? Bakit may black eye ka? Sino may gawa niyan sa'yo? Hindi umimik si Mayor. Bagkos ay dumampot ito ng yelo saka inilagay sa kanyang panyo.
Para sumaba ka sa UFC, Mayor. Di ba, Hera? Sa pool eh. Aniya at tawan-tawa ito. Tinapik pa niya ang balikat ko at tumawa ng malakas. Ako naman ay pagkak na napangiti at hindi masabayan ang pagtawa niya, lalo na't nakikita ko ang mga nanlilisik na tingin ni Alex. Nang mapansin yun ni Konsehal ay tumigil din siya. Sabi ko nga, nakakaawa ka, Mayor. Sabay yuko nito. Sino ba kasi ang may gawa niyan sa'yo? Tanong nito. Hindi ito umimik pero tumingin sa akin si Alex, gayon din si Mr. Villanueva. Ikaw, Hera? Teka, paano? Manghang tanong nito. Napakamot ako sa aking batok. Akala ko kasi multo. Kagatlabi kong tugon. Naku naman, Hera. Saan ka naman makakakita ng multo na gwapo, macho at may masamang ugali? Napangiti ako sa huling linya niya. Shut up. Ibabato ko tong yelo sa mukha mo. Pagbabanta nito na ikinatahimik namin pareho. Si Mayor naman hindi mabiro. Pabulong nitong sabi. Makaraan ng ilang minuto ay nagpaalam na rin si Konsehal. Gabi na rin kasi at babiyahe pa yon. Kaming dalawa na lang ni Alex ang natira sa loob ng opisina niya. Nang mapansin kong hirap ito sa paglalagay ng yelo sa mukha, ay agad ako lumapit sa tabi niya. Ako na, Mayor. Nakatayo ako habang siya naman ay nakaupo pa rin. Ayaw niya sana pero maagap ko nahawakan ang panyong may yelo. Hindi na rin siya nakatanggi at kusa itong binitawan. Dahan-dahan ko dinampian ng yelo ang mukha niya. At kapag ngumingiwi ito, niluluwagan ko ang pagdampi upang hindi ito masaktan. Sorry talaga, Mayor. Mahinang ani ko, ngunit nakatitig lamang ito sa akin. Nung una ay wala lamang sa akin, pero nang tumagal ay nailang na ako. Ang klase kasi ng pagtitig niya, kakaiba, parang gusto akong kainin. Aw, are you healing me? Or do you want to kill me? Inis nitong tanong, nakalimutan kong ginagamot ko pala siya, napadiin na pala ang kamay ko. Sorry, may naalala lang kasi ako. Nahihiya ko siyang nginitian. You're still dreaming me. Aniya na nagpataas ng kilay ko. Uy, hindi ah. May naalala lang. Ikaw agad? Assuming. Tangge, kahit ang totoo'y siya naman talaga. Sumeryoso ang mukha nito. Kinuha niya ang yelo sa kamay ko at mariin akong tinitigan. So, who's you're dreaming of? Si Marcus? Yung manliligaw mo? Aniya, kumunutan noo ko. Ano naman kung siya nga ang iniisip ko, wala ka ng paki doon. Mataray kong ani. Ngunit bigla na lang itong tumayo na siyang ikinagulat ko. Napaupo ako sa mesa at siya naman ay biglang itinukod ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ko para tuloy akong preso. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Paglilihis ko ng usapan dahil kakaiba talaga ang titig niya. Imbis na kiligin ako ay natatakot ako at baka gumanti siya sa akin gawa ng pagsuntok ko sa kanya. Wala kang ibang dapat pangarapin, Hera. Naintindihan mo? Wala. Nagmalay strikto tuloy ang dating nun sa akin. Napakunot ang noo ko. Hindi na ba ako pwede mangarap? Makalipas ang ilang segundo ay siya rin ang unang umalis. Ihahatid na kita. Iyan lang ang huling sinabi nito saka na unang nagmarcha palabas. Ano daw? Ihahatid ako? Halos magpapadyak ako sa tuwa. Nag-volunteer itong ihatid ako. Sa labas ng City Hall ay tanaw ko ang mag-ara nitong sasakyan. Ang swerte ko dahil makakasakay na ako sa mamahaling sasakyan at si Alex pa ang kasama ko. Agad kong binuksan ang pintuan sa likod upang makasakay na. Pero akma ko na itong isasara nang sawayin ako ni Alex. Gagawin mo pa talaga akong driver, Miss Vasquez? Wika nito. Hindi ko kaagad nakuha ang ibig niyang sabihin. Ha? Malalim itong bumuntong hininga. Tila naiinis na ito pero pinipigilan lang niya. I'm not your driver, so you have to sit here beside me. Nagtitimpi nitong wika. Agad naman akong tumango saka dali-dali lumabas. Isinara ko na lang ang pintuan saka lumipat sa front seat. Mag-seatbelt ka at baka ikaw pa ang dahilan upang mahuli tayo ng pulis. Aniya, agad ko naman nakuha ang ibig niyang sabihin. Kaya kinuha ko kaagad ang seatbelt. Kaso nga lang, nahirapan akong ikabit ito. Umabot ng ilang segundo ay tila naiinis itong tinignan ako kaya lumapit ito sa akin. Saka bahagya yumuko upang ikabit ang seatbelt. Kahit kailan talaga, sakit ka ng ulo. Maktol niya, pero hindi ko masyadong pinapansin ang sinasabi niya dahil mas nangingibabaw sa akin ang amoy nito. Ang bango niya, sobra. Ang sarap panggigilan. Ang bango mo. Wala sa sarili kong wika, biglang umangat ang tingin nito sa akin dahilan para manlaki ang mga mata ko. What did you say? Tanong nito. Wala, ang sabi ko,
Tapos na ba? Oo, yun nga. Nang umayos ito ng upo ay sinimulan na nitong i-start ang sasakyan. Pero bago pa niya ito patakbuhin ay nagsalita ito na siyang ikinagulat ko. Palagi naman akong mabango, Miss Vasquez. Narinig pa rin niya yon? Kinabukasan, habang naglilinis ako ng isang pasilyo patungo sa opisina ni Alex, ay may napansin akong matandang lalaki na doon rin patungo. Medyo istrikto ito at nung binati ko'y hindi man ako inimikan. Pumasok ito sa opisina ni Alex kung kaya naisipan kong isa ito sa kamag-anak niya at malaki ang pagkakahawig nito sa kanyang muka. Nang makarating ako sa tapat ng pintuan ay aksidenteng marinig ko ang usapan nila. Nakaawang kasi ang pintuan at hindi imposibleng marinig ang mga yon. Malaki ka na, Alex. But your brain is still idiot. Si Beatrice na yon. Aayawan mo pa? Pasinghal nitong sigaw kay Alex. Alex, listen. Si Beatrice ang sagot upang mas manatili ka pa sa posisyon na yan. Putahin na. Inaayawan mo pa? Pagdidiin ng matanda. Dad, malaki na ako. Pwede ba magdesisyon din ako para sa sarili ko? Hindi ako magpapakasal dahil lang sa posisyon. Pwera na lang kung gusto ko talaga siya. Aniya sa mahinahon na boses. Basta, pag-isipan mo to, Alex. Malakas sa mga Saavedra. Kapag kakalabanin ka ng ama niyan sa paparating na eleksyon, siguradong hindi ka mananalo. Gusto ko ng anak niya. Siya na lang ang paraan natin. Seryosong saad nito sa anak. Maya-maya pa ay bigla na lang bumukas ang pinto. Bumunga doon ang seryoso mukha ng matanda. Ikaw, bakit ka nakatayo dyan? Alis! Agad akong tumabi, saka naman ito diretso lumabas. Ano ginagawa mo dito, Miss Vasquez? Tanong ni Alex habang nakapamulsa. Naglilinis ho. Sabay pakita sa kanya ng hawak kong map. Oh, ilayo mo nga sa akin yan. Mamaya madudumihan mo na naman ako. Masungit na tugon niya. Ooy naman ito? May iba ako, tatay mo pala yon? Tanong ko rito. Hindi siya sumagot pero batid ko sa mukha niya ang oong sagot. Grabe pala yung tatay mo, no? Parang ipinaglihi sa sama ng loob. Tinaliman niya ako ng tingin, dahilan para bawiin yon. Ang ibig ko sabihin, kamukha mo. Yun lang ang tinugon niya sa akin saka bumalik ulit sa loob. Habang patuloy ako nagmamap sa hallway ay may nakasalubong akong babae na tila may hinahanap. Sobrang ganda niya at para itong artista. Mestisa ang balat nito at matangkad. Dahil mabait tayo ay nagmagandang loob akong tinanong ito. Saan po ang punta nila, ma'am? Magalang kong wika rito. Nginitian niya ako saka ito dahan-dahan lumapit. Oh, thanks God. I'm looking for Alex. Have you seen him? Tanong nito. Patay, mapapasabak yata ako sa Englishan. Yeah, there. Sabay turo ko sa pintuan ng opisina ni Alex. Oh, thank you so much. Masayang ani nito saka dire-diretso lumakad roon. Ang ganda naman nun. Ano kaya yung sabon ang gamit niya? Ay, bahala na nga. Kinagabihan ay hindi ako makatulog. Maya-maya pa yung nagring ang cellphone ko. Unknown number nang sipatin ko to. Sino naman kaya ang tatawag ng ganitong oras? Dahan-dahan kong inilapit sa akin tenga ang cellphone. Hi, did I disturb you? Boses yun ni Alex. Teka, saan naman niya nakuha ang number ko? Alex? Mayor. Tanong ko rito. Dumungaw ka sa bintana niyo. Aniya, agad akong bumalikwas ng bangon saka dali-daling tinungo ang bintana. Agad kong binuksan yon at doon nakita ko si Alex na nakasandal sa kotse nito. Ba't siya nandito? Ba't na parito ka, Mayor? Gabing-gabi na. Tanong ko nang makalabas ako ng bahay. Umalis ito sa pagkakasandal saka kinuha ang aking kamay. Hinila niya ako palapit sa kanya. Kung kaya naging isang tangkal na lang ang layo ng pagitan namin. I'm just checking you out. And I miss you also. Malambing na ani nito saka ako kinindatan. Natulala ako sa inasal niya. Hindi naman siya ganito dati. Saka ang kilala kong Alex, masungit at suplado. Pero bakit ang lambing-lambing niya na? Naku, Mayor ha? Tapatin mo nga ako? Ano ba meron ganyang kakong umasal? Abay kahapon lang akala mo mangangain ka ng tao sa sobrang inis mo sa akin. Ngayon may pa-visiting effect ka pa. Hilaw at mas lalong nalusaw ang puso ko nang makita ko itong tumawa. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi ay ngayon ko palang nasilayan ang masayahing Alex. Don't mind my attitude yesterday. Just mind me now. Wika niya saka ko pinaispadahan na mapupungay nitong mata. Napalunok ako.
Kung makapag-react kasi siya, akala mo magjowa kaming dalawa. Naliligaw ka ba? Wala sa sarili kong tanong. Mas mabuti na yon at sigurado. Excuse me? Aniya na tila hindi narinig ang sinabi ko. Napairap ako. Ay, bingi? Sabi ko, naliligaw ka ba sa akin, Mayor? Pag-uulit ko, natahimik siya. Nakaramdam ako ng pag-aalala dahil baka ako lang ang nagbibigay mali siya sa mga ipinapakita niya sa akin. Baka nag-iilusyon lang ako. You know, Hera, I don't know what we are. But all I know is I'm happy to be with you always. Diretsahang wika nito, nakaramdam ako ng lungkot. Ang akala ko ba dati nagka-jowa na to, bakit parang hindi naman marunong manligaw? Muli niyang hinila ang kamay ko, saka nito hinagod ang aking buhok. Hindi na rin naman ako kumontra pa, ang importante ay nararamdaman kong iisa kami ni Alex. Kinabukasan, panibagong araw, masaya ako. Kakaiba ang sayang nararamdaman ko kesa sa sayang nararamdaman ko araw-araw pagising ko. Abay, ganda ng gising ng anak ko ah. Una ni nanay, magiliw ko siyang nginitian habang inahalo ang tinitimpla kong kape. Abot naka-lipstick pa. Napakagat ako sa aking labi, napansin pa talaga ni nanay ito. Pahapyaw lang naman ang paglagay ko. Kakasimsim ko pa lang ng tinimpla kong kape na magsalitang muli si nanay. Teka nga, umamin ka nga sa akin anak. Kayo na ba ni Mayor? Agaran ako napaubo sa sinambit ni nanay. Abay, kakaiba ka kasi ngayon, may palipstick. Pangiti-ngiti sa tabi na parang tanga. Wala namang ibang nagpapangiti sa'yo kundi si Mayor lang. Kaya umamin ka na anak, huli ka na. Sa halip na sumagot ay minadali kong ubusin ang iniinom kong kape, sabay kuha ng aking backpack. Si nanay naman ay nag-aantay pa rin ng sagot ko. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin na kami na. Wala naman akong karapatan ng kinin ang label na meron ng isang magjowa. Sige nanay, pasok na ho ako. Bye-bye. Sabay lakad takbo ko palabas ng bahay. Naririnig ko pa siyang tinatawag ang pangalan ko pero hindi na ako lumingon pa. Samantala, habang nasa CR ako ng mga babae, ay aksidenteng marinig ko ang pag-uusap ng dalawang babae sa harap ng salamin. Nagre-retouch ito at kung hindi ako nagkakamali ay isa doon ang babaeng nakasalubong ko kahapon lang. Beatrice, sana naman ako ang unang iimbitahan mo kapag may tamang date na ang kasal niyo ni Alex, ha? Pagbibiro ng isang babae. Nung una, ayaw ko sanang pakinggan pero kalaunan na magkasunod-sunod ang pag-uusap nila kay Alex ay naintriga ako. Masarap ba ang labi ni Mayor ha, Beatrice? Paulit na wika ng kausap nito. Alam mo, hindi ako makapaniwala na gagawin niyo ni Alex sa harap ng mga tao. Suplado kasi siya and hindi ko in-expect yun. Masayang wika ni Beatrice. Sa totoo lang, para ako nakaramdam ng ninakawan, niloko at pinaasa. Gusto kong sugurin ng babae pero sino ba ako? Ano ba niya ako? Iba kasi talaga ang karisma mo, Beatrice. Swerte nga ni Alex sa'yo dahil anak ng gobernador ang jowa niya. Nagtawanan silang pareho. Hindi ko na rin natapos ang ginagawa ko doon dahil nasasaktan ako sa mga pinag-uusapan nila. Dali-dali kong dinaanan ang hallway. Napatigil lang ako nang maalala kong nakalimutan ko ang map na panlinis. Dire-diretso ako naglakad pabalik patungo sa CR. Sa inis ko'y hindi ko na napapansin ang mga nakakasalubong ko. Aray ko naman, isa ka pang paharang-harang dyan eh. Singhal ko habang hinihilot ang aking sentido. Matangkad kasi ito gaya ni Alex. Dahan-dahan ko itong inangat at doon nang mag-angat ako ng tingin ay gayon na lang ang gulat ko. Si Alex. Nakangiti habang nakatingin sa akin. Inirapan ko siya. Gusto ko siya lampasan at wala akong gana sa mga pagpapakyut niya. Kung dati, hinihiling ko na maging ganun siya sa akin. Ngayon, nagsisisi na ako. Akman lalampasan ko na sana siya, ngunit bigla nitong hinawakan ang aking kamay. May problema ba? Nag-aalala nitong tanong. Aba, palimot serye? Akala mo'y wala akong alam sa mga pinanggagawa niya? Che, kausapin mo ang lolo mong panot. Sa kaagad ko siyang nilagpasan. Tinawag pa ako nito ng 2 beses pero hindi ko na ito nilingon pa. Napagtanto ko, ano ba naman ang laban ko doon kay Beatrice ang ganda-ganda nun. Ako, eto, dalaga pa pero para nang nabubulok at daig pa ang may 10 anak kong mamorma. Ay, bahala na nga. Sila nang may forever. Tama nga si nanay na masyadong mataas ang pangarap kong makuha siya. Tulala ako habang naglalakad sa daan. Pauwi na ako at talagang matamlay ako sa nalaman. Nagising lang ang diwa ko nang businahan ako ng malakas ng isang magarang kotse. Inis ko itong binalingan dahil tumigil din naman ito sa lugar kung saan ako nakatayo. Malakas kong pinukpok ang salamin nito.
Ang laki-laki kasi ng kalsada, sa dinadaanan ko pa talaga siya dadaan. Hoy, lumabas ka nga dyan! Kapag di ka pa lumabas, babasagin ko na ito sa salamin! Labas! Pagsisigaw ko, sa lakas ng boses ko ay napalingon na rin ang mga tao sa paligid. Nahiya din naman ako ng kaunti. Sorry. Hingin pa umanhin ko sa kanila sabay peace sign. Muli ay bumaling ang tuon ko sa kotse. Abay matigas talaga dahil wala yatang balak magbukas ng pinto ang taong to. Ano ba? Buksan mo to! Napatigil ang salita ko sa ere nang bigla itong magbukas. Bigla tuloy ako natahimik. Bakit siya? Ikaw? Kanina galit na galit ako pero ngayong nalaman ko na siya ang nagmamaneho ng kotse para naman ako naubusan ng sasabihin. Tuwid akong tumindig at nagsimulang magmarcha. Iisipin ko na lang na kunyari hindi ko siya napansin. Pero ang mokong sunod naman ang sunod. Maya-maya ay bumaba ang windshield at tinatawag ako ni Alex. Sumabay ka na sa akin. Hindi ko to pinansin. Nagbingi-bingihan ako at nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Get in the fucking car, Hera! Sigaw niya mula sa loob na ikinatingin ng mga tao sa labas. Upang hindi na makagawa ng eksena ay sinunod ko na lamang siya. Mamaya magsisigaw pa siya edi mas lalo akong mapapahiya. Padabog kong binuksan ng pinto saka ikinabit ang seatbelt. Hindi ako nagsasalita hanggang sa sinimulan na nitong paandarin ang kotse. Nakadungaw lamang ako sa bintana at nililibang na lang ang sarili sa hangin dumadampi sa aking muka. Are you mad? Pagbasag niya sa katahimikan, hindi pa rin ako umimik. Tuloy-tuloy siya sa pagdadrive hanggang sa mapansin ko na iba ang daan ang binabaybay ng kotse niya. Tinignan ko siya ng masama at may halong pagtatanong sa muka. Easy, may dadaanan lang tayo. Seryoso nitong wika dahilan para kabahan ako. Ihinto mo nga ang sasakyan? Inis kong utos kay Alex. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho dahilan para mas lalo akong mainis. Bingi ka ba? Sabi ko ihinto mo. Nakinig naman siya saka ito itinigil sa malaking puno ng akasya. Dito ako kinilabutan. Hindi kaya engkanto siya? Kung sa bagay, mga gwapo naman talaga ang mga engkanto. Padabog akong lumabas ng kotse niya at nagmarcha ulit palayo sa kanya. Hindi pa man ako nakakalayo nang magsalita siya. Sabi nila, marami daw maligno rito. Wika nitong ikinatakbo ko pabalik palapit sa kanya. Huwag kang ganyan. Saway kong ikinangisi niya. Inirapan ko siya. Nagsimula itong humakbang palapit sa akin. Maya-maya pa'y hinawakan nito ang aking mga palad. Tell me, bakit ka nagtatampo? Malambing niyang tanong. Inismikan ko siya. Ayan na naman siya sa pa-special treatment niya. Tapos mamaya, si Beatrice na naman ang lalambingin niya ng ganito pagkatapos sa akin. Huwag mo nga akong hawakan. Mamaya makita pa tayo ni Beatrice. Hinalikan mo pa naman yon. Pero imbis na magdahilan ay mahina itong tumawa. Mas lalo ako nainis. Ano nakakatawa ha? Pinisil nito ang ilong ko. You're jealous? Humagikik pa siya. Anong selos? Hindi selos ka dyan. Nagulat na lamang ako nang hilain niya ako palapit sa kanya. Pakiramdam ko, mawawalan ako ng balanse sa sobrang lapit na mukha niya sa mukha ko. Hindi mo kailangan magselos sa kanya. Kasi ikaw ang gusto ko. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Gusto daw. Bakit hinalikan mo daw siya? Maangas kong tanong. Agad na napakunot ang noo niya. Hinalikan? Hell, no. Mariin tanggi niya. Hinalikan mo siya, narinig ko sa usapan. Napailing na lamang si Alex. Narinig? So walang proof? Next time, huwag kang nakikinig nang hindi ka magkamali ng rinig. Malambing nitong saway dahilan para mapanguso ako. And you're cute with that face. Pinamulahan ako sa compliments niya sa akin. Palibhasa, alam na alam niya kung paano niya ako pakikiligin. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong hinila dikit sa kanya. Halos magkarerahan na ang dibdib ko sa sobrang kaba. Gusto mo rin naman ako, di ba? Namumungay ang mga mata niya nang tanungin ako. Napalunok ako. Kung alam lang niya, matagal na. Answer me, please. Tila nagmamakaawa nitong tanong na ikinatango ko. Matagal ko talagang hinintay ang pagkakataong aminin sa kanya na gusto ko din siya. Really? Masayang wika niya at bigla na lamang akong sinungaban ng halik. Nung una ay nahihiya pa akong tumugon. Pero nagulat ako sa sarili ko na kusang tumugon sa mga halik niya. Ang halikang yon ay mas lalong naging malalim. Our kisses become hot lava. Unti-unti ko rin nararamdaman ang kamay niyang gumagapang mula sa aking likuran. Pakiramdam ko sa bawat dampi ng kamay niya sa dakong yon ay tila ba kinukuryente ang buo kong katawan.
Hinila niya ako papunta sa backseat nang hindi napuputol ang halikan namin. Hindi ko din maintindihan ng sarili kung paano ko namamanage ang ganoon na para bang napakagaling ko sa ganoon. Walang tao sa lugar na to. Tanging street light lang ang nagbibigay liwanag. Ngunit madilim pa rin dahil sa puno ng akasya. Narinig ko nag-click ang pintuan ng backseat. Bahagyang tumigil ang halikan namin at pinuksan niya ni Alex. Dahan-dahan niya akong pinapasok roon, gayon din siya. Nagpatuloy ang halikan namin at mas lalo pa naging malalim yon. Nagsimula na din gumapang ang labi niya sa leeg ko. Alex, hindi ko maintindihan pero para naging ungol ang pagtawag ko sa kanya. You don't know how much I want you, Hera. You are driving me crazy. Husky nitong sabi. Oh, I like that. Bulong niya. Pinahiga niya ako at sinimulang hubarin ang aking blouse. Pero bago yung tuluyang tanggalin, ay tumingin muna ito sa akin upang humingi ng permiso. Tumango ako, ewan ko, basta gusto ng katawan ko. Nang tuluyan na matanggal yon ay tila namangha siya sa nakita. Wow, napaka-sexy ng boses niya nang sabihin yon. Mabuti na lang at medyo madilim, kahit papano nabawasan ang hiyang nararamdaman ko sa pagkakataong ito. Mas lalo pa ako nalula nang tuluyan na siya maghubad ng pang-ibaba. Nanlaki ang mga mata ko sa mga nakita ko. Masyado yata malaki yan. Magkahalong kabat hiyang sabi ko. Mas tinitigan ko pa ito at pakiramdam ko'y sumasaludo pa ang kargada niya sa akin. Humagikik si Alex sa sinabi ko. Silly. Aniya at nagsimulang gumapang mula sa aking ibabaw. That was the best, Hera. Hindi ko maiwasang pamulahan pagkatapos namin gumawa ng milagro ni Alex. Wala akong pagsisisi na siya ang una ko. Si Alex na yan eh, pagsisisihan pa ba yan? Namangha ako sa laki ng bahay na nasa harapan ko. Kaya pala nag-iba kami ng direksyon dahil pala dito. Hinawakan niya ang kamay ko at sabay pumasok sa loob ng bahay na yon. Sa sala pa lang ay isang seryosong mata ng lalaki ang naghihintay sa amin. Galit ito at pakiramdam ko'y anumang oras mananakmal na ito ng tao. Good evening po. Binati ko na makabawas man lang sa delubyong mukha ng matanda. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo, Alex? Galit na tanong sa kanya rito. Si Beatrice ang mag-aahon sa atin sa eleksyon at talagang dinalang pa ang babae niyan dito? Sabay turo sa akin. Nagtaka ako na para bang kilalang kilala niya ako. Tinignan ko si Alex. Sinabi ko na rin sa'yo, Dad, na matagal ko ng pangarap si Hera. Pero dahil sa lintik na eleksyon na yan, hindi ko na magawa ang mga bagay na gusto ko. Galit ding sigaw nito. Malalaking hakbang ang ginawa ng matanda sa kamalakas na inambahan ng suntok. You're such a disgrace in this family. At ikaw, babae. Baling nito sa akin. Nagulantang ako. Teka, ba't kasali ako? Si Alex lang naman ang kaaway niya. Tigilan mo ang anak ko. Lasong ka sa kanya. Lasong ka sa utak ng anak ko noong paman. Kumunutan noo ko. Do you think my son loves you? Nagkakamali ka. My son suffered an obsession. At kung matalino ka, alam mo ang pagkakaiba ng obses sa pag-ibig. Aniya na ikinaluha ko. Hera. Namumungay na tawag sa akin ni Alex. Tinignan ko siya. Marami ako napapanood about sa obses. Kung ganun nga si Alex, ibig sabihin ay hindi yun pag-ibig. My life was in danger. Kailan mo pa ako binabantayan? Tanong kong hindi maiwasang mapaluha. Umiling siya. Dahan-dahan siya lumapit sa akin. Pero pinatigil ko siya. Sagutin mo ako! Napalunok siya at yumukong sinagot ako. Simula nung 17 ka pa lang. See? Iha? Kaya tigilan mo na ang anak ko. Dahil kahit nagmamahalan pa kayo, hindi rin ako papayag na kayo ang magkakatuluyang dalawa. Si Alex ay para lang kay Beatrice. Wika ng matanda. I glared at him. Hindi niyo po ako kailangang pang-aralan pa. Oo, hindi ako pasok sa standards niyo. Pero sana po naisip niyo man lang na wala kayo sa posisyon niyo ngayon kung hindi dahil sa aming mahihirap. Akman sasampalin na niya sana ako nang pigilan ito ni Alex. Nag-walkout ako. Bahala sila magsampalang mag-ama. Basta ako, nagising na ako na ang lahat ng ito tanging pantasya lang at walang kasiguruhan. Marami pa lalaking dyan, anak. Ano ka ba? Wika ni nanay sabay hagod sa likod ko. Pangarap ko magustuhan ako ni Alex. Pero gusto ko, yung gusto din ako ng mga taong nakapaligid sa kanya. Wala namang kaso sa akin kung matagal na niya ako minamanmanan. Ang sa akin lang, mas makakabuti kung wag na akong pumasok sa buhay niya. Hindi ako nababagay sa kanya. Pinunasan ko ang huling butil ng luhang umago sa aking pisngi. Ipinilig ko na lamang ang ulo ko sa balikat ni nanay. Simula nun ay hindi na ako pumasok.
wala na rin akong balita kay Alex. Nalalapit na ang eleksyon at alam kong abala yon sa kampanya. Hindi ka ba pupunta sa plaza? Tanong ni Marcus sa akin. Tipid akong ngumiti. Ngayon kasi ang araw na nabalitaan kong may campaign at address ng kanilang plataforma. Inakbayan ako ni Marcus. Kasi iniiwasan mo siya? Tanong niyang mas lalong nagpalungkot sa akin. Kasi yun naman ang dapat, di ba? Umiling si Marcus. Kumunot ang noo ko. Simula ng pagkabata namin, ngayon lang niya ako hindi kinampihan. Naniniwala kasi ako, nakakambal ng pagmamahal ang pagiging matapang. Mas lalong kumunot ang noo ko. Duwag ka, Hera. Mahal mo siya, pero hindi mo naman alam kung paano siya ipaglaban. Hindi pa ba sapat na sinabi niya sa'yong mahal ka rin niya? Seryosong wika ng best friend ko. Dahil sa sinabi niya, para ako nagigilty bigla. Ang selfish ko sa point na ganon. Kaya bigla akong tumayo at matapang na tumindig. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Marcus. Tinignan ko siya. San pa? E di ipaglalaban siya. Tumawa si Marcus saka tumayo rin. Minasamasahe ang balikat ko na animoy sasabak ako sa rumble. That's my girl. Yan ang totoong Hera. Mabilis kong tinungo ang nasabing plaza. Pagdating ko doon ay nagliligpit na ang mga tao. Tinatanggal na rin ang mga banner na naroon. Nang maisputan ko ang lalaki na nag-aayos ng upuan ay agad ko siya nilapitan at nagtanong. Umalis na po ba si Mayor? Oo, kani-kanina lang. Sagot niya. Ang kaninang excitement ay naglaho na parang bula. Naisip ko bigla na what if nasa City Hall siya. Nagdadalawang isip naman akong pumunta doon at baka nandoon ang matanda. Matamlay akong naglakad pa uwi. Laking panghihinayang ko dahil hindi ko malang naabutan ang Alex ko. Nagulat na lamang ako nang may biglang humintong sasakyan. Nung una ay akala ko si Alex kaya napangiti ako. Pero agad ding nalusaw nang bumaba ang 3 armadong kalalakihan at nilapitan ako. Mabilis ang pangyayari at talagang hindi gumana ang survival instinct ko nang bigla na lamang tinakpan ng panyo ang aking ilong. Dahilan para manlabo ang paningin ko. Huli ko naramdaman ay may bumuhot sa akin papasok ng sasakyan at may lalaking humagod sa aking muka. Nagising ako sa singaw ng usok ng humidifier. Napabalikwas ako ng gising nang maalala ko ang mga nangyari kanina. Mas lalo ako natakot nang sipati ng mga mata ko ang kabuuan ng kwarto. It was black and gray theme at di may kakailang pagmamayari ito ng isang lalaki. Napasa po ako sa aking ulo nang bigla itong kumirot. Siguro dahil sa nangyari kanina at mukhang napahaba ang tulog. Sa tapat ng edge na kama ay mas lalong dumaundong ang dibdib ko sa mga nakita. May malaking closet doon at sa gilid ay may malaking salamin. Dahan-dahan ko itong nilapitan kasabay ng pagtakip ng aking bibig. Nakadikit sa malaking salamin ang iba't ibang klase ng larawan. Naroon ang picture ko na naka-high school uniform. Kahit yung pagiging engot ko sa kampanya ni Alex, bit-bit ang banner ay nandoon din. Kailangan ko makaalis dito. Sigaw ng isipan ko. Hindi ako nagsayang ng oras upang takasan ang mga nandukot sa akin kanina. Bahala na si Batman. Kinuha ko ang pagkakataong yon at mabilis na lumabas ng kwarto. Mula sa kwarto ay may napakahabang hagdanan. Pagkababa ko ng hagdan ay napahinto ako sa gulat nang mapansin ang malaking bulto na nooy matalim ang titig sa akin. Nakatukod ang mga mauugat niyang mga braso sa counter bar. Litaw na litaw din ang matitigas nitong abs dahil nakatopless ito. Kung hindi ako nagkakamali ay naka-black trouser lang siya. Kahit natatakot ay hindi ko napigilang mapalunok. Gising ka na pala. Istriktong wika ni Alex. Oo, si Alex, anak ng pating, siya palang kidnapper ko. Kahit nakakatakot ang postura niya, mabilis ko siyang nilapitan. Napapikit siya dahil inaasahan niya na ang malakas na sampal na gagawin ko. Pero hindi yun ang nasa aking isipan. I grabbed his neck at hinila upang mahalikan ko siya. Gulat na gulat siyang dumilat at mabilis pa sa bagyo ang pag-respond sa halik ko. Otomatikong hinawakan niya ang bewang ko at binuhat at ipinatong sa bar counter. Halos mamanhid ang labi ko sa mararahas nitong halik. He missed me at ramdam ko sa bawat tulak ng mga dila at labi namin. Bahagya kaming tumigil upang lumanghap ng hangin. Kapwa kaming hingal habang ipinagbunggo ang mga noo namin. Namiss kita ng sobra, Alex. Sorry dahil naging duwag ako. Wala na akong pakialam kung obsessed ka sa akin. Ang importante ay mahal mo ko at mahal kita. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Nagangat siya ng tingin. Baka sa mga mata niya ang pagkagulat. Mahal mo rin ako?
Hindi siya makapaniwala. Mukha ba akong nagbibiro? Ginitian ko siya, dahilan para mapalitan ng seryosong mukha niya ng malapad na ngiti. I love you, Hera. I love you so much. Aniya at muli akong sinungaban ng halik.